Tulad ng mga Kristiyano, ang mga Muslim ay naniniwala na ang kasalukuyang buhay ay isang pagsubok lamang para sa paghahanda sa susunod na buhay. Ang buhay na ito ay isang pagsubok sa bawat tao para sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Darating ang araw na ang buong sanlibutan ay masisira at ang mga nangamatay ay bubuhayin muli para sa paghuhukom ng Allah. Ang araw na ito ay siyang simula ng buhay na walang hanggan. Yaong mga namatay habang nananampalataya na walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo o propeta ng Allah at sila ay mga Muslim ay magagantimpalaan sa araw na yaon at papapasukin sa paraiso magpakailanman gaya sa sinabi ng Allah. At yaong mga sumasampalataya at gumawa ng kabutihan, sila ang mga maninirahan sa paraiso. Sila ay mananahan doon magpakailanman. Quran chapter 2 verse 82. Subalit, yaong mga namatay na di sumasampalatayan na walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo o propeta ng Allah, o kaya'y hindi Muslim ay mawawala ng paraiso magpakailanman at papupuntahin sa impyerno gaya ng sinabi ng Allah. At sino man ang maghangad ng relihiyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya at siya ay magiging isa sa mga talunan sa kabilang buhay. Quran chapter 3 verse 85. At gaya ng sinabi niya, katotohanan yaong tumalikod at namatay na di nananampalataya, hindi kailanman tatanggapin sa isa sa kanila maging ang daigdig na puno ng ginto kahit na ialok pa niya itong pantubos. Mapapasa kanila ang napakasakit na parusa at wala silang magiging tagatulong upang mapagaan ng kanilang parusa. Quran chapter 3 verse 91. Maaaring magtanong ang isang tao, sa aking palagay ang Islam ay isang mabuting relihiyon, subalit kung yayakapin ko ito, ang aking pamilya, mga kaibigan at ang iba pang mga tao ay magmamalupit sa akin at magtatawanan ako. Kaya't kung hindi ako magbabalik Islam, makapapasok kaya ako sa paraiso o maliligtas kaya ako mula sa impyerno? Ang kasagutan ay kung ano ang sinabi ng Allah sa nauunang taludtod. Kung sino man ang maghangad ng relihiyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya at siya ay magiging isa sa mga talunan sa kabilang buhay. Pagkatapos na isugo ni Propeta Muhammad upang manawagan sa mga tao sa Islam, ang Allah ay hindi natatanggap ng anumang relihiyon maliban sa Islam. Ang Allah ang ating tagapaglikha at tagapanustos. Linikha niya para sa atin ang anumang nasa lupa. Ang lahat ng mga biyaya at mainam na bagay ay nagmula sa Kanya. Kaya't pagkatapos ng lahat ng mga ito, kapag may isang tumanggi sa paniniwala sa Allah, sa kanyang propeta na si Muhammad o sa kanyang relihiyon na Islam, ay makatuwiran lamang na parusahan sa kabilang buhay. Katunayan, ang pangunahing dahilan ng ating pagkakalikha ay upang sambahin ang Allah na nag-iisa at ang sundin siya. Ang buhay natin sa ngayon ay napakaikli lamang. Ang mga di sumasampalataya sa araw ng paghuhukom ay nag-iisip na ang kanilang buhay dito sa mundo ay para lamang isang araw o bahagi lamang ng isang araw tulad ng sinabi ng Allah. Siya, ang Allah, ay magsasabi, ilang taon ang iyong paninirahan sa lupa? Sasabihin nila, kami ay nanirahan ng isang araw o bahagi lamang ng isang araw. Quran chapter 23 verse 112 to 113. At sinabi niya, inakala ba ninyo na kayo ay aming nilikha sa laro lamang na walang makabuluhang layunin at hindi kayo magbabalik sa amin sa kabilang buhay? Kaya dakilain ng Allah ang tunay na hari. Walang ibang may karapatang sambahin maliban sa Kanya. Quran chapter 23 verse 115 to 116. Ang buhay sa kabilang buhay ay tunay na buhay. Hindi lamang ito espiritual, bagkus ito ay pisikal o karaniwang katawan din. Tayo ay maninirahan doon na mayroong mga kaluluwa at katawan. Sa paghahambing sa mundong ito sa kabilang buhay, si Propeta Muhammad ay nagsabi,
Ang halaga ng mundo kung ihambing sa kabilang buhay ay tulad ng maibabahagi ng iyong daliri kung ilalagay sa dagat at pagkatapos ito ay iangat. Ibig sabihin, ang halaga nitong mundo kung inihambing sa kabilang buhay ay katulad ng ilang patak ng tubig kung inihambing sa dagat.